Okay na, Ti. Thank you, Ti. Okay na. Just say hello, 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 hello. Nagmarinate day ko og isda ani ka-humble. I don't know kung unsa na siya nga isda dayon. Ako dayon giprito. Ibutangan ra din ako ng siya og asin. Dayon giprito dayon sa dako nga kalaog. Ayon na mo kay mulong tungod kay nako og bukid ug ang gamit namo sa bukid kahoy. Then kalaha nga itom kaayo og luyo. Buyag lang, and of course dili naman pud magselfie no nga magsigita og hinis tungod kay samot na apike ang tubig namo karon sa bukid og mahilis sab siya og dali kung magsige na lang ta og panghilo sa luya sa kalaha. Mo bitaw ni ingon sa kong lola og mama, gawas lang siguro og sa gasol magluto. Anyway, ako na siyang gikuan luto diha giprito, and then sinasadya ko talaga na malaking kalaha yung ginagamit ko kasi nga gusto ko mabilisan. Gusto ko matapos agad kasi nga hindi lang yan ang lulutuin ko. Meron pa akong ibang lulutuin, macaroni, tsaka maya-maya maglilinis ako ng isda para ilagay ko sa ref. Hindi lang 1 kilong isda, talagang isang balding isda. Kaya binilisan ko na dyan na magluto para naman matapos ako kasi since hindi ako kumakain. Ayan pala pamaypay ko, isang karton. So since hindi ako kumakain ng mga karne or kahit ano pansyakan, I only eat kasi seafoods or vegetables. Kaya kapag may kumbira sa amin, talagang nagluluto ko ng sarili kong ulam or pinagluluto ako. It's either vegetables or seafoods. Tsaka pala, ito pala yung binili ng sis ko. Lobster ata yan. Sabi nga nila mahal daw yung kilo ng lobster. Malaki na yan, halos mag-1 kilo na ata yan. For the first time ko talaga siya makita sa personal at mahawakan. Minsan lang kasi mamahalin daw to. Mga mag-1 kilo na ata to kahampol. Masakit pala yung balat niya, no? Parang maraming mga tinik. Uy, wag nyo nang pansanin na ang dami kasing hugasin kasi nga kumbira sa amin. Kaya naglilinis ako niyan. Yan, hindi ko yan, parang pang grilled fish ba, yan, hindi ko na alam kung basta ang gagawin ko dyan sa 1 kilong sa isang balding isda is kukunan ko ng bituka, lilinisin ko, tsaka ilagay ko sa ref. Pwera na lang dun sa mga isda na i-grilled. Oo, para kasi bawal naman kasi ilagay yung isda sa ref kapag hindi nakunan ng mga bituka at saka hinugasan. Kaya yun ang ginagawa ko. Hindi lang, by the way, bumili pala yung sis ko ng bali 500 na isda, pero ang nauwi talaga is isang balde kasi nga kakilala lang namin or ninang ata niya yung ninang niya ang inorderan niya na taga-dagat na malapit sa dagat na Katara. Kaya yan, sobra-sobra na. Instead nga 500, 1 kilong isang balde na ang dumating na mga isda, tsaka isang lobster. Ayan o, mga isda sa bato, tapos mga ganyan, mga labas. Kaya yan, yan ata yung ipakain sa mga bagong nanganganak kasi nga bawal mabinat yung, diba? Kasi makabinat daw kapag hindi press ko yung isda or labas ba. Hindi ko na alam kung anong tawag sa mga isda na yan. Hindi ko alam kung anong tawag. Ano ba? Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nila. Hindi ko talaga alam kasi nga hindi naman ako taga-dagat, taga bundok naman ako. Tsaka mahal ang isda sa amin, kaya minsan lang kami bumili ng isda. Oo nga, totoo, hindi ako nagbibiro. Kaya yan, para grilled data yan kasi malaki siya. Talagang isa yung balding isda kahambol. Napaka-bless ko kasi nga umuwi nga ako nung May 30 kasi nga birthday ng pamangkin ko tsaka graduation ng youngest sister namin. Kaya sabay-sabay na rin ang handaan. May mga grilled fish, may mga pritong isda,
may lechon, biko, macaroni, cake, ano pa yun. Yun yung ating soft drinks, kung inuman sa doon sa bahay. Kaya nga nung nakauwi ako, yan talaga ang ginagawa ko. Nagmamarinate ako ng isda, nagpaprito, naglilinis, para naman may ano ko ambag. Anyways, hindi pala ako pwede sa ibang gawain, lalo na pag involved yung mga karne, kasi nahihilo ako at hindi na ako mapalagay kapag nakaamoy ako ng amoy ng karne. Kaya hindi ko alam, basta nasanay ako. Pasensya na kayo. Yan pala yung namin, Banggira. Yan. Ganyan lang kasimple yung bahay namin naman sa probinsya. Talaga namang sa probinsya ang bahay original namin, kasi wala naman kaming ibang bahay. Hindi ko alam kung bahay ba ang tawag niyo dito. Basta ako, blessed na ako kasi meron naman akong matutuluyan at masisilungan at hindi ako maiinitan at mauulanan. Kaya ito nga yung pinagpatuloy ko. Parang nagbibilang ata ako niyan. Hindi talaga namang mahinahon ako na kumuha sa mga isda kasi ang talas ng mga tinik nila. Halos 4 na beses ako na tinik at ang sakit mas masakit pa sa ginagawa niya. Ay pasensya na kayo, yan pala yung pasensya na kayo sa kuha ng camera ko kasi nga, buti pa nga tong cellphone ko kasi nagtatagal, magsa 7 years na, pero kami hindi pinagpalit kasi ako sa iba. O tingnan nyo, isang plangganang isla talaga yan. O yan, diba? O tingnan nyo ang tinik, talagang kitang kita nyo sa camera, hagip talaga sa camera yung tinik, ang sakit talaga. Kaya hindi ko maiwasan na talagang mahinahon ako na kumukuha bawat isa nila sa loob ng balde. Kasi nga isang pagkakamali ko lang, talagang masusugatan ako sa pamamaraan ng talinghab ng kanilang mga tinik. Ayan ang taba pa naman ng kamay ko. Pero mas mataba yung isda. May pasensya na kayo sa mga nakakita nyo. Ang dami talagang hugasin. Hi. Huwag na tinig. Naku na siya. Naku kayo siya po yun. Then, sorry kasi akong background. Wala yung kusina. Okay, natin yun. So, yun nga, pagkatapos ko naghugas ng ng isda, tsaka naglilinis ng itas na nagprito, naka-video pala ako saglit dito. Sila pala yung mga bisita namin, kabanay, tsaka kapatid ko, yung magtagalog ng nagtutuyok ng lechon. Nahirapan na talaga ako sa kakatagalog kasi hindi ko kasi alam, baka hindi niyo maintindihan kapag nagbibisaya ako palagi. Kaya pagkatapos nga, mga gabi na ata to natapos, mga around 8 a.m. gutom na rin ang mga bisita namin. Anyways, dinner naman yung celebration. Kaya yun, lechon, biko, adobong manok na bisaya, tapos cake, macaroni, may mga beer. Birthday nga, ayan yung pamangkin ko, birthday ng pamangkin ko at graduation day ng bunso namin na kapatid.